Hanggang sa makita niya mismo na hindi iniintindi ng asawa niya ang kanyang pagbubuntis. Sa halip, iniwan siya at niyakap ang babaeng nagpapanggap na may sakit. Doon lamang naintindihan ng babae. Nasa lahat ng mga taon na ito, hindi kailanman nakalimutan ng kanyang asawa ang babaeng nasa puso niya habang tinitingnan ng kanilang papalayong mga likuran. Nagpa siya ang babae. Natuluyang bitawan ang 3 taong relasyon na hindi man lang naging mainit. Noon pa lang 3 taon na ang nakalipas. Nasaktan ang lalaki sa isang aksidente sa sasakyan. Parehong nasira ang kanyang mga bato at kailangang agarang gamutin. Nang tanungin kung sino sa dalawa ang handang magbigay ng bato, ang babaeng si Bai Yuguang, na kanina'y nag-aalala, ay biglang nagsabi na hindi pa niya napapatay ang gas sa kanilang bahay, at walang pag-aalinlangang tumalikod at umalis. Bago siya umalis, narinig pa niya na ang babae ang magbibigay ng bato. Hindi nagtagal, gumaling ang kanyang asawa. Mama, Papa, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, si Waizo na lang ang nag-iisa sa puso ko. Samantala, ang babae naman, dahil sa pagbibigay ng kanyang bato, ay naging napakahina ang kanyang katawan. Napilitan, iniwan niya ang matagumpay na karera niya sa pagsasayaw. Sa mga nakaraang taon, para magdalang tao ng anak ng lalaki, marami siyang tiniis. Sa wakas, sa kabila ng hirap, nagkaroon sila ng anak. Akala niya magpapatuloy ang ganitong pamumuhay. Ngunit hindi niya inaasahan. Ang huwad na kaligayahan ay tuluyang nabunyag. Sa araw na iyon, umuwi ang lalaki mula sa pakikisalamuha at niyakap ang babae. Nang siya'y magtatangkang magbuhos ng maligamgam na tubig. Sino ang mag-aakala? Narinig niyang binanggit ng lalaki ang pangalan ni Bai Yuguang. Ano pa ang halaga niya? Sa galit, sinampal niya ang lalaki. Nang magkamalay ang lalaki, inakala niyang galit ang babae dahil sa sobrang pag-inom niya. Pinakalma niya ito at sinabing sasamahan siya sa pagsusuri kinabukasan. Kinabukasan, tiningnan nilang dalawa ang ulat ng pagsusuri. Sabik din sila sa pagdating ng bata. Sa oras na iyon, tila may gustong sabihin ng doktor. Nakita ito ng babae at agad nagdahilan para paalisin ang lalaki. Sinabi ng doktor, ang babae ay mahina ang katawan dahil sa naunang operasyon. Sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan, hindi maaaring ituloy ang pagbubuntis na ito. Nakiusap ang babae sa doktor na maghanap ng paraan. Kailangang mailigtas ang batang ito. Pagbalik ng lalaki, nakita niyang umiiyak siya. Papalapit na siya upang aliwin ito. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Bai Yuguang. Sinabi nitong bumalik na siya sa bansa. At gaya ng inaasahan, pumunta ang lalaki upang sunduin si Bai Yuguang. Pagdating sa paliparan, agad na niyakap ni Bai Yuguang ang lalaki. Sinabi niyang pinagsisisihan niya ang pag-iwan sa lalaki at pag-alis ng bansa noon. Ngunit bumalik siya ngayon upang patunayan na hindi niya ito nakalimutan. Nang makita niyang hindi sumagot ang lalaki, nagkunwari siyang malungkot at umalis. Paglingon, nakita niyang muntik nang himatayin si Bai Yuguang. Walang pag-aalinlangan, binitiwan ng lalaki ang kamay ng babae. Agad siyang tumakbo at binuhat si Bai Yuguang. Sinigawan niya ang babae na buksan agad ang pinto ng sasakyan. Sa susunod na sandali, iniwan niya ito, at nagmamadaling umalis. 3 taon na ang lumipas. Sa tuwing nagpapakita siya, nawawalan ka pa rin ng kontrol. Sa ospital, sinabi ng doktor na kahit na nagpagamot si Yuguang sa ibang bansa sa loob ng 3 taon, ngunit dahil sumailalim siya sa operasyon ng pagdodonate ng bato, ang katawan ay talagang mahina pa rin. Hindi nila alam na matagal nang binayaran ni Bai Yuguang ang doktor. Pagkarinig nito, tinanong ng lalaki kung siya ba ang nag-donate ng kidney sa kanya noon. Matapos makumpirma ang sagot, agad siyang naantig at nangakong aalagaan siya habang buhay. Pag-uwi kasama si Bai Yuguang, nalaman niya na ang dahilan ng pag-alis niya noon ay dahil nangako ang babae na aalagaan niya ng maayos ang lalaki. Ang bawat salita ay puno ng paninira. Noon, ang babae ang pumilit sa kanya na umalis. Bigla na lang nagalit ang lalaki. Napagtanto niyang niloko siya noon. Pagbalik ng babae, nakita niyang magkasama ang dalawa at magkayakap. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Bai Yuguang nang may pakunwaring tono. Nahuwag siyang magkamali ng akala. Ang lalaki na naniwala na sa panig ni Bai Yuguang. Nakita niyang pupunta ito para kumuha ng gulay. Agad niya itong pinigilan. Sinabi niyang mahina ang katawan nito kaya huwag masyadong gumalaw. Hindi inaasahan ng babae na magiging ganoon siya kalupit. Nang umalis ang lalaki, hindi na rin nagkunwari si Bai Yuguang. Matagal na niyang hindi gusto ang babae. Kung mawawala ang batang ito, ang relasyon niya sa lalaki ay tuluyan ng mapuputol. Pagkatapos ay malakas niya itong itinulak. Narinig ng lalaki ang ingay at agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Sinong mag-aakala na si Bai Yuguang ay magpaparatang na sinadya ng babae ang pagkahulog. Gusto siyang paalisin. At ang bulag sa katotohanan na lalaki ay naniwala talaga. Xiao Cheng. 3 taon tayong magkasama. Minahal mo ba talaga ako? Ang sagot sa kanya ay ang likod ng lalaki habang yakap si Bai Yuguang at umaalis. Ang babaeng takot na mawala ang kanyang anak, pilit na itinayo ang sarili para pumunta sa ospital. Sa huli, nawalan siya ng lakas at hinimatay sa gilid ng daan. Pagkagising niya, nalaman niyang si Zuma ang nagligtas sa kanya.
Tinanong ng mga magulang ang babae kung hindi ba maganda ang kalagayan niya. Kung siya ba ay inaapi, para hindi mag-alala ang mga magulang. Pinili ng babae na itago ang katotohanan. Kinabukasan, personal na inihatid ni Zuma ang babae pauwi. Pagka-uwi ng babae, hindi sinasadyang narinig niya na ang lalaki ay balak hintayin na maipanganak ang bata. Sa oras na iyon, ituturing na ang bata bilang anak nila ni Bai Yuguang. Ang babae ay agad na nawalan ng pag-asa. Bigla niyang binuksan ang pinto. Nakita niyang narinig ito ng lalaki. Walang pakialam ang lalaki. Binalaan pa siya na kung gusto niyang magpakasal, dapat siyang sumunod. Paumanhin. Ako. Hindi na ako magpapakasal. Sige. Sa loob ng 2 araw ay kasal na. Gusto kong makita kung talagang maglalakas loob kang hindi dumalo. Ang babae, kahit nanghihina, ay lumabas ng bahay. Halos mahimatay na siya ngunit nasalo siya agad ng kababata. Agad siyang dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, sinabi ng doktor na ang bata sa kanyang sinapupunan ay wala ng buhay. Kailangan ng agad na alisin ang sanggol. Kung hindi, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ayaw tanggapin ng babae ang katotohanan. Umiiyak siyang nakiusap sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Niyakap siya ng kababata habang siya'y nawawala sa sarili. Hindi inaasahan, nakita ito ng lalaki. Bigla niyang hinawakan ng babae. Sinigawan niya ito at tinawag na walang hiya. Nakita niyang kasama pa rin ng lalaki ang kanyang unang paibig. Lumitaw sa harapan niya. Galit na galit siya at pinaalis silang lahat. Waizu, paano mo nagawang sabihin sa akin yan? Si A. Cheng, siya lang naman. Nagkukunwari lang. Hindi minamahal. Siya lang ang cute. Ayaw na ng babae na makipag-usap pa sa kanya. Hinayaan niyang dalhin siya ng kaibigan niyang si Zuma. Sa mga oras na ito, tiwala pa rin ang lalaki. Iniisip niyang nagtatampo lang ang babae. Naniniwala siyang darating ang babae sa araw ng engagement. Ang babae naman dito ay sumasailalim sa operasyon. Sinabi niya sa doktor na ilagay ang kanyang anak sa kahon na kahoy. Iniisip niyang maayos na ililibing ang bata sa tamang panahon. Dumating ang araw ng kasal. Dumating ang lalaki sa engagement party kasama ang kanyang white moonlight. Nag-usap-usap ang mga bisita. Sinabi nilang papalitan ba ang bride? Tinanong ng ina kung bakit narito ang white moonlight. Sinabi ng lalaki na narito lang siya para tumulong. Walang magawa ang ina kundi utusan ang lalaki na magtanong agad. Tanungin kung ano ang nangyari sa babae. Pero walang sumasagot sa tawag niya. Nagpadala siya ng mensahe ng pagbabanta. Sinabihan ng babae na dumating sa lugar sa loob ng 30 minuto. Kung hindi, papalitan ng bride ng puting buwan. Biglang bumukas ang malaking pinto. Ngunit ang dumating ay hindi babae, kundi ang assistant. Natuklasan ng assistant na bumili ang babae ng tiket papuntang ibang bansa. Malapit na siyang umalis papuntang ibang bansa. Ayaw maniwala ng lalaki. Mahal na mahal siya ng babae. At nagdadalang tao pa sa kanyang anak. Paano siya makakaalis ng bansa? Dumating ang waiter na may dalang kahon na gawa sa kahoy. Ginoong Xiao. Sinabi ni Ginang Shen na ibigay ko ang kahon na ito sa iyo. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinabi ni Ginang Shen na ito ang regalo niya sa iyong kasal. Ano na naman ang iniisip niyang gawin? Ano ito? Nasaan si Shen Waizu? Nasa labas ba siya? Xiao Cheng. Isang lalaki ang nagpasok sa akin. Hindi ko nakita si Miss Shen. Ito ang formularyo ng pahintulot sa operasyon para sa pagpapalaglag. Hindi kaya nagpalaglag si Miss Shen. Nagpalaglag? Xiao Cheng, ang kasal na ito. Mukhang hindi na matutuloy. Mapalsipikado ang operasyong ito. Paano nangyari ito? Ma, huwag kang mag-alala. Sigurado akong peke ito. Alam mo rin naman, si Waizu, para magdalang bata ng anak ko, nagpakasal sa akin. Ang dami niyang tiniis. Sigurado akong hinihintay niya akong hanapin siya. Pupuntahan ko siya ngayon at ibabalik. Ay, at Cheng. Si Waizu, hindi na siya babalik. At Cheng. Waizu, sabi ng doktor, kailangan pa ng katawan mo ng tahimik na pahinga. Kapag gumaling na ang katawan mo, saka mo na alagaan ang bata. Oo nga, Waizu. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamagaling na ospital. Huwag kang mag-alala. Sige, magpapahinga ako ng maayos. Pagkalipas ng kaunting panahon, sasama pa ako kay Beijing. Pupunta kami sa ibang bansa para maging hurado. Siguro, iniwan ko na ang mga dating hinanakit. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong gun. Kahit hindi kasing yaman ng pamilya Xiao ang pamilya Shen namin. Pero, si Xiao Cheng, naglakas loob na tratuhin ka ng ganito. Hindi ko siya palalampasin. Tiyo, nakalimutan niyo na ba? Noon, ang pamilya Xiao ay nakipag-agawan sa pamilya Pi namin. Para sa negosyo. Kung hindi dahil sa
Kung hindi dahil sa respeto sa inyo, ang pamilya Xiao nila, halos nalugi na sila. Tama na. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa kanya. Pero sabi ng doktor, isa na lang ang bato mo, at kakagaling mo lang sa matinding pagdurugo. Ang posibilidad na magbuntis ulit, ay magiging napakababa. Papalampasin ko na lang ba siya ng ganito? Hindi ko matanggap. At Cheng, Waizu, dapat ay nakaalis na siya. Shen Waizu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mr. Xiao, natuklasan namin na si Miss Shen. Hindi sumakay sa flight na ito. Nasa ospital siya. Ano? Alam ko na, hindi niya kayang iwan ako. Gumawa siya ng napakaraming bagay, para lang mapansin ko siya. Sabi ng mga tao sa ospital, na-confine si Miss Shen. Nagawa na, ayos na, alam ko na. Gusto lang niyang gamitin ang bata bilang dahilan. Sabi pa niya, kailangan daw niyang alagaan ang bata sa tiyan. Shen Waizu, talagang naniwala ako na sumuko ka na. Pumunta ka agad sa ospital. Tito, bata pa si Waizu. Ang lahat, hintayin muna nating gumaling ang kanyang katawan bago pag-usapan. Oo nga, sa hinaharap, si Waizu ay makakahanap ulit ng mabuting manugang na lalaki. Siguradong magbibigay ulit siya sa atin ng isang malusog na apo. Mas gusto ko ang apo na babae. Kung ganoon, mag-anak na lang ng kambal para mabuo ang magandang kahulugan. Kaya pala ang Yenan, hindi pumunta sa kasal, ay nandito pala para samahan si Waizu sa kanyang palabas. Tama ang sinasabi ninyo, mag-anak ng kambal para mabuo ang magandang kahulugan. Sabi ko na nga ba, paano niya magagawang ipalaglag ang anak ko? Naglakaslog ka pang dalhin siya rito. Xiao Cheng, ano ang ginagawa mo rito? Ano ang pinapakita mo? Ngayong araw, pinahiya mo ako sa kasal. Nang ganito kalala, hindi ba't gusto mo lang akong hanapin ka? Ngayon, nandito na ako. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ano? May kasama ka pang bagong nobyo ngayon. Sinadya mo akong inisin. Xiao Cheng, ibinigay ko ito sa inyo ni Siya Mo. Regalo para sa inyong bagong kasal. Hindi mo ba natanggap? Isang mapalsipikadong formularyo ng pagkalaglag. Huwag mo akong subukang lokohin. Dahil ayaw mo nang magpakasal ngayon, ipagpaliban na lang ang kasal. Wala na ang bata. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Sa lahat ng mga taon na ito, ang taong mahal mo, hindi ba't si Siya Mo pa rin? Ngayon, aalis na ako, para sa ikabubuti ninyong dalawa. Hindi ba't tama lang ito? Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ba't si Siya Mo pa rin ang mahal mo? Ngayon, aalis na ako para sa ikabubuti ninyong dalawa. Hindi ba't tama lang ito? Ito. Hindi rin ito dahilan para ikaw at ang ibang lalaki magkaroon ng kalituhan sa relasyon. Xiao Cheng, huwag na nating pag-usapan. Ako at si Fei Jing ay magkaibigan lang. Kahit pa may kalituhan sa relasyon namin, ikaw pa rin ang unang nagtaksil. Ano ang karapatan mong pakialaman ako? Waizu, si Cheng ay hindi nagtaksil. Naawa lang siya sa akin. Huwag mo nang ipaliwanag sa kanya ng ganito karami. Shen Waizu, wala kang karapatang sisihin si Siya Mo. Hindi ba't noong una, ang umalis papuntang ibang bansa, ay ikaw? Ganito ba ang sinabi niya sa'yo? At Cheng, tapos na ang lahat ng nangyari. Huwag mo nang paulit-ulit na banggitin. Sa madaling salita, nasa tiyan mo ngayon ang anak ko. Sinabi ko na sa'yo na pananagutan kita. Sapat na ang pagpapasensya ko sa'yo. Huwag ka nang mag-iskandalo ng walang dahilan. Karapat-dapat ka bang magsalita ng ganito sa anak ko? Kung wala siya, matagal ka nang wala. Tama na, Itay. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa kanya. Xiao Cheng, sa pagitan natin, tapos na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Walang problema. Ang galing mo sumayaw. Marahil ang pagkikita natin noon ay isang pagkakamali. Waizu, huwag ka nang mag-iskandalo. Hinanap kita buong araw ngayon. Xiao Cheng, inuulit ko. Tapos na tayo.
Umalis ka na. Cheng, Momo, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kung hindi dahil sa donasyon ng bato ni Momo sa akin noon, hindi sana ganito kaina ang katawan niya. Hindi ba dapat alagaan ko siya ng mabuti? Noon, ang nag-donate ng bato sa iyo ay, tama na. Itay, ayoko nang magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa kanya, Momo. Waizu, ikaw ang nag-donate ng bato sa kanya noon. Paano siya naging ganoong klaseng babae? Siya ngayon ay may laman lamang sa puso para sa babaeng iyon. Kahit sabihin ko sa kanya, hindi rin siya maniniwala. At saka, tapos na ang sa amin. Ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ginoong Xiao, ano ito, Ginang, Siya, mga epekto ng operasyon sa pagdodonate ng bato. Hindi ka dapat mag-isa sa tabi mo. Ito. Xiao Cheng, anong gagawin natin dito? Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Lagi akong nasa tabi mo para alagaan ka. Lagi kang nasa tabi ko. Pero, ikaw ay ikakasal na kay Shen Waizu. Lagi ka pa rin bang nasa tabi ko? Momo, huwag kang mag-alala. Si Waizu ay nagdadala ng anak ko. Hintayin muna nating maipanganak ang bata bago natin pag-usapan. Pero hindi ba sinabi ni Shen Waizu na wala na ang bata? Inalagaan ni Waizu ng mabuti ang bata. Pero gusto lang niyang gamitin ang bata para takutin ako. Hindi ako naniniwala na totoo ito. Si Dr. Chen ang pinaka-nakakaalam ng kalagayan ng bata. Malalaman ko agad kapag tinanong ko siya. Sige na, magpahinga ka ng maayos. Huwag mo nang masyadong isipin. Cheng, saan ka pupunta? Pupunta ako kay Dr. Chen. Tatanungin ko ang kalagayan ng bata. Maging mabait ka, Dr. Wang. Kung may mangyari kay Momo, agad mo akong ipaalam. Sige, Ginoong Xiao. Ang galing mo talagang magkunwari. Sige, sabihin mo. Kung malalaman ni Ginoong Xiao na noong nagkaroon siya ng malubhang aksidente, sinamantala mo ang pagkakataon para makatulog sa kama ko. At pinilit mo pa akong suportahan ka para makapag-aral ng sayaw sa ibang bansa, pagkatapos mong manloko para makuha ang pera. Pumunta ka pa sa ibang bansa para maging kabit, at nagkabaon ka pa sa utang kaya napilitang bumalik dito. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Tinatakot mo ba ako? Pinapaalalahanan lang kita. Kailangan mong makuha agad ang posisyon bilang Ginang Xiao. Para sa ikabubuti nating dalawa. Kasalanan lahat ito ni Shen Waizu. Ngayon nalaman pa niya. Naniloko ko si Xiao Cheng tungkol sa pagpapalit ng bato. Hindi pwede. Kailangan kong siguraduhin na si Xiao Cheng ay agad na mawala ng pagmamahal sa kanya. Waizu, sa sementeryo, nakipag-ugnayan na ako. Pumunta ka para sa bata. Pumili ka ng lugar para sa kanya. Ito na lang. May hardin ng bulaklak sa tabi. Sa hinaharap, matutulog siya mag-isa dito. Hindi rin siya masyadong malulungkot. Sige. Ito ang kontrata sa pagbili ng libingan. Pirmahan mo na ito. Ang natitira, iwan mo na sa akin ang pag-aasikaso. Beijing, salamat sa iyo sa mga araw na ito. Araw-araw kang nasa tabi ko. Tinutulungan mo pa ako sa lahat ng gawain. Walang problema. Pupunta muna ako para makipag-ugnayan sa libingan. Magpahinga ka muna ng maayos. Hayaan mo na lang ako na manatili sa tabi mo. Siya Mo. Bakit ka nandito? Waizu, sa huli, matagal na rin tayong magkaibigan. Kaya dumalaw ako sa'yo. Hindi ba dapat lang naman iyon? Ako, ikaw, at si Xiao Cheng. Wala nang kahit anong kaugnayan. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din. Shen Waizu, noong una, nag-donate ka pa nga ng bato para kay Xiao Cheng. Ngayon, talaga bang handa kang makipaghiwalay? Hindi ba ikaw ang nag-donate ng bato? Ikaw, huwag kang mag-alala. Basta't mangako kayo ni Xiao Cheng na hindi na kayo manggugulo sa buhay ko. Hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Ano ito? Para ba ito kay Xiao Cheng? Bakit ka kinakabahan? Siya Mo.
sementeryo. Shen Waizu, ang anak mo. Talaga bang wala na siya? Ha? Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dahil nalaman ko na, huwag mo nang gamitin ang bata para atali si Xiao Cheng. Shen Waizu, wala ka nang natitirang alas. Ano pa ang ipangtataya mo laban sa akin? Wala akong hilig makipag-agawan ng basura sa iba. Matigas pa rin ang ulo mo. Sayang naman. Hindi ka pumunta sa kasal noong nakaraan. Sa kasal pala, ang champagne, cake, at wedding gown ay binili ayon sa gusto ko. Oh, tama. Pati ikaw. Ang bahay na ikaw mismo ang nag-ayos ay gusto ko rin. At Cheng, ako ang pumili ng mga kasangkapan at dekorasyon. Tingnan mo. Paano kaya? Palitan natin ng ganitong estilo. Prinsesa ang tema. Oo nga, dahil sa puso ko, ikaw ay prinsesa magpakailanman. Kaya pala mula simula hanggang ngayon, isa lang akong biro. Basta gusto mo, ayos na. Siya mo, anong ginagawa mo? Siyempre, hindi ko matiis ang pagpapanggap mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. 3 taon na ang nakalipas. Noong magkasama kami ni Xiao Cheng, iniisip mo na siya noon pa. Sayang naman, kahit na nag-donate ka ng kidney sa kanya, hindi ka pa rin niya mahal. Ang anak niya ang tinitingnan niyang kayamanan. Nararapat lang. Umalis ka na ngayon. Tutal, wala na rin ang anak mo ngayon. Mas lalo lang niya akong mamahalin. Mahal kita. Kung malaman ni Xiao Cheng na ang nag-donate ng kidney sa kanya ay hindi ikaw, niloloko mo siya palagi. Sa tingin mo, mamahalin ka pa rin ba niya? May lakas ka ba ng loob? Tingnan mo kung kaya ko o hindi. Ikaw. Shen Waizu, anong ginagawa mo? Si Momo ang nag-donate ng kidney para sa akin. Mahina ang katawan niya. Paano mo nagawang ganito sa kanya? Paano mo nalaman na siya ang nag-donate ng kidney sa'yo? Nakita mo ba ang surgical consent form? Basta sinabi niya, naniniwala ka agad. Hindi ako naniniwala sa kanya. Dapat ba sa'yo ako maniwala? Ano? Gusto mo bang sabihin na ikaw ang nag-donate ng kidney sa akin? Kung hindi, sino? Noong nalaman niya na kailangan mo ng kidney donor, hindi man lang siya lumingon at iniwan ka na lang. Ikaw lang ang tanga na naniniwala sa mga sinasabi niya. Waizu, ako ang nag-donate ng kidney kay Icheng. Bakit mo ako sinisiraan ng ganito? Tama na. Naiinggit ka lang dahil mabuti ang trato ko kay Momo. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil bulag ka at manhid. Tumatawa ako dahil ginagawa kang parang aso ng iba. At masaya ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Ikaw ang isa. Nasa sinapupunan mo ngayon ang anak ko. Hindi kita gagalawin. Kapag may susunod pang pagkakataon, hindi na kita palalampasin. Wala na ang anak ni na Cheng at Waizu. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Pati libingan, binili na niya. Momo, narinig mo rin kanina. Ang mga magulang niya, gusto pa siyang magkaanak ng kambal. Totoo ang sinasabi ko. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinunit. Wala na si Yuan Yuan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Dr. Chen. Ayaw mo lang ibigay ang bata kay Momo, tama ba? Alam mo kung gaano kahalaga ang batang ito sa akin. Hindi mo kayang ipalaglag. Ang batang ito, pinaghirapan mo rin itong mabuo. Paano mo nagagawang sampin siya ng paulit-ulit? Lumayas ka. Shen Waizu, nasa sinapupunan mo pa rin ang anak ko. Nakikipaglapit ka sa ibang lalaki. Niyayakap at niyayapos mo sila. Nag-aalala ka na hindi kita pakakasalan. Ang bilis mo namang kumilos. Naghahanap ka ng kapalit. Hindi ako kasing kadiri mo. Ikaw, lumayas ka. Kapag nanggulo ka ulit kay Waizu, hindi na kita palalampasin. Talaga bang iniisip mo na kaya niyang iwan ako? Ginagamit ka lang niya para mapilit akong sumuko. Shen Waizu, ang kasal ay sa susunod na linggo, at magpapatuloy sa parehong bulwagan. Kung magpapasaway ka ulit, sisiguraduhin kong hindi mo na ako makikita kailanman. Napakaganda niyan. Waizu, ayos ka lang ba? Hindi ko akalain noon na bulag ako sa pagtingin, at nagustuhan ko ang ganitong klaseng lalaki. Tulungan mo akong gumawa ulit ng isang kontrata. Kapag maayos na si Yuan Yuan, tayo ay agad na aalis ng bansa. Yuan Yuan,
Waizu, matagal ka nang nandito. Bumangon ka na. Hindi pa magaling ang katawan mo. Oo nga, Waizu. Hindi pa lubos na gumagaling ang katawan mo. Kung hindi ko lang minahal si Xiao Cheng noon, magiging iba kaya ang lahat ng ito. Kasalanan lahat ng hayop na iyon. Ginamit lang ako at iniwan. Hindi ko sana pinayagan noon na kayong dalawa ay magsama. Mama, Papa. Gabi na. Umuwi na muna kayo. Gusto ko pang makasama si Yuan Yuan ng kaunti. Sige, huwag masyadong magtagal. Peijing, Tiyo, Tia, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko siya ng maayos. Sige, Palem. Noong una, noong gustong saktan ni Siya Mo ang anak ko, dapat tumakas na ako. Sa huli, ako ang hindi nakapagprotekta sa kanya. Waizu, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Alam din ni Yuan Yuan na mahal mo siya. Ito ang scarf na personal kong ginawa para sa kanya noon. Sana, kahit mag-isa siya rito, huwag siyang matakot. Mr. Xiao, nakalabas na si MS Shen sa ospital. Pumunta siya sa sementeryo kasama ang lalaking iyon. Sementeryo, ano ang ginagawa niya roon? Mr. Xiao, pasensya na. Ngayon ko lang nakita ang balita. Katatapos lang ni MS Shen ng operasyon para sa pagkalaglag ng bata 2 araw na ang nakalipas. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyong sabihin tungkol sa bata. Anong operasyon para sa pagkalaglag ng bata? Peke ang dokumento ng operasyon na ito. Totoo, nagpa-opera si Shen Waizu para sa pagkalaglag ng bata. Oo, tama. Noon, ipinakita na ng bata na tumigil na ang pag-usbong nito. Mabuti na lang at agad na ginawa ang operasyon. Kung hindi, pati ang buhay ni MS Shen. Wala na ang anak ni Waizu. Hindi ka naniniwala, tingnan mo. Binili na niya pati ang libingan. Shen Waizu. Lumamig na ang lupa. Umalis na tayo. Ikaw. Hangin, Yuan Yuan, Cheng. Kapag ipinanganak na ang anak natin, tatawagin natin siyang Yuan Yuan bilang palayaw. Maganda, nangangahulugan ito ng pagiging buo. Pwede ito sa lalaki o babae. Xiao Yuan Yuan. Tama, susundin kita. Shen Waizu, ikaw ay masamang tao. Paano mo nagawa ito? Naglakaslog ka pang pumunta. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ang anak ko na pinaghirapan kong makuha. Paano ito nawala ng ganun lang? Niloloko mo ako, sigurado ako. Naiinggit ka kasi mahal ko si Siya Mo. Kaya, sinadya mong magpakitang gilas para lokohin ako. Tama ba? Bitawan mo siya. Niloloko mo ako, sigurado ako. Ibigay mo sa akin ang martilyo. Xiao Cheng, ano ang balak mong gawin? Gusto kong makita ang anak ko. Kung talagang nasa loob siya. Xiao Cheng, nababaliw ka na. Maliban na lang kung makita ko mismo. Kung hindi, hindi ako maniniwala na ang anak ko ay nasa loob. Huwag. Xiao Cheng, ikaw ay isang hayop. Si Yuan Yuan ay wala na. Bakit hindi mo siya mabigyan ng kapayapaan? Yuan Yuan. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Dapat ikaw ang tanungin tungkol dito. Tinulak ako ni Siya Mo. Halos magdugo ako ng malala. Ano ang ginagawa mo? Habang desperado akong humihingi ng tulong sa'yo, ano naman ang ginagawa mo? Tinuring mo si Yuan Yuan na parang isang bagay. Sinabi mong ibigay siya, at ibinigay mo nga. Talaga bang pinahalagahan mo ang buhay niya? Ngayon, ang itsura mo. Para kanino mo ito ipinapakita? Yuan Yuan. Mali.
Nagkaroon ng problema ang bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ito itinago sa akin? Mag-isa kang pumunta para magpalaglag. Kung sinabi ko, maniniwala ka ba? Hindi ko siya pinaniniwalaan. Dapat ba kitang paniwalaan? Ikaw ang hindi nag-ingat sa bata. Ngayon, isinisisi mo sa akin ang responsibilidad. Ikaw talaga. Palihim mong ipinalaglag ang bata nang hindi ko alam. Alam mo naman, ang kahalagahan ng batang ito sa akin. Kahalagahan. Noong pinoprotektahan mo si Sia mo, bakit hindi mo naisip ang kahalagahan ng bata sa'yo? Tingnan mo, inamin mo na, di ba? Naiinggit ka lang talaga kay Momo. Makitid lang talaga ang utak mo. Shen Waizu, kaya sinadya mong saktan ng anak ko. Wala akong pakialam. Sinaktan mo ang anak ko. Kailangan mong palitan ang nawala sa akin. Gusto kong magkaanak ulit tayo. Bitawan mo ako. Isa kang walang kwentang tao. Ano bang karapatan mo? Ang lakas ng loob mong harangin ako. Xiao Cheng, anong balak mong gawin? Shen Waizu, hindi kaya dahil gusto mong makasama ang walang kwentang taong ito. Kaya mo pinabayaan ang anak natin. Ayusin mo ang pananalita mo. Ano, nahulaan ko ba? Shen Waizu, ikaw at siya ang Samira. Sa anak ko. Ngayon gusto mo pang makasama ang walang kwentang taong ito. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Kailangan mong magkaanak ulit para sa akin. Kaya ko pang magkaanak. Ikaw, kaya mo pa ba? Ang taong katulad mo, ay hindi karapat-dapat magkaanak. Noon, dahil buntis ka, pinagbigyan kita. Akala mo ba hindi na kita kayang saktan ngayon? Subukan mo lang siyang saktan ulit. Naglakas loob kang saktan ako. Hanapin siya. Shen Waizu. Sumama ka sa akin ngayon. Maaari ko pang pag-isipan. Palampasin mo ang lalaking ito. Ano? Gusto mo pa rin ba akong saktan? Alam mo ba kung sino siya? Naglakas loob kang saktan siya. Isang simpleng lalaki lang siya. Sa buong Jiangcheng. Walang sino man ang hindi ko kayang harapin, Xiao Cheng. Kahit saktan ko siya ngayon. Walang sino man ang maglalakas loob na magsabi ng mali sa akin. Hulihin niyo siya para sa akin. Xiao Cheng, baliw ka na talaga. Kayong dalawa ang Samira sa anak ko. Sa tingin mo, hindi ba ako mababaliw? Tumigil ka. Sasama ako sa'yo. Waizu, tungkol sa bata. Hindi pa ako tapos sa kanya. Paumanhin. Salamat sa inyo. Yuan. Nasa langit ka na. Maging maayos ka. Waizu. Dr. Chen, kumusta na siya? Sobrang nagulo ang emosyon niya. Nahimati lang siya. Mr. Xiao, katatapos lang ni MS Shen. Hindi pa matagal mula nang magpa-abort siya. Dapat mas maging maingat kayo. Dr. Chen, kumusta ang kalagayan ng katawan niya ngayon? Maaapektuhan ba ang muling pagbubuntis? Xiao Cheng, huwag nang magpakahirap pa. Wala na tayong magiging anak. Paano naman wala? Sinabi mo rin dati na hindi maganda ang kalusugan mo. Nagpa-injection ka at uminom ng gamot. Ang dami mong tiniis. Sa huli, hindi ba't nagbuntis ka rin? Alam mo rin na ang dami kong tiniis. Hindi na mahalaga kung magtitiis pa ako ngayon. Dr. Chen, kung talagang walang ibang paraan, ayusin na lang ang proseso ng IVF para sa amin. Ito. Hindi ba kakagaling lang ni MS Shen sa operasyon ng pagpapalaglag? Bakit gagawa na naman ng IVF? Napakasama nito para sa katawan. Ang mga lalaki, isang semilya lang ang kailangan nilang ibigay. Siyempre, wala silang pakialam. Bilisin mo, umalis na tayo. Mr. Xiao, hindi maganda ang kalagayan ng katawan ni MS Shen. Hindi siya angkop para sa IVF. Bakit hindi siya angkop? Hindi mo pa nga nasusuri ang mga pisikal na kondisyon niya. Paano mo nasabi na hindi siya angkop? Dr. Chen, sa puntong ito, wala nang dapat itago. Kung gusto niyang suriin, hayaan mo siyang suriin. MS Shen. Noon, ginawa mo ito para mag-donate ng kidney kay Mr. Xiao. Kaya naging sobrang pangit ang kalagayan ng katawan. Ang natural na pagbubuntis ang pinakamaganda.
Gumawa ng IVF, in vitro fertilization. Baka hindi kayanin ng katawan ninyo. Mag-donate ng bato. Anong mag-donate ng bato? Anong mag-donate ng bato? Mr. Xiao, si MS Shen ay nag-donate ng bato para sa inyo noon. Kaya naging sobrang pangit ang kalagayan ng katawan. Dagdag pa rito, para magkaanak kayo. Napakarami na niyang tiniis. MS Shen, ito, kahit gaano ninyo kamahal si Mr. Xiao, hindi ninyo dapat patuloy na sirain ang sarili ninyo. Dapat ninyong isipin ang kalagayan ng inyong katawan. Kalokohan. Ang nag-donate ng bato sa akin noon ay si Momo. Paano magiging siya? Mr. Xiao, natatakot si MS Shen na mag-alala kayo kung malalaman ninyo. Kaya hindi niya ako pinayagang sabihin ito sa inyo. May mga record kami sa ospital. Maaari ko itong kunin ngayon para sa inyo. Paano mo nalaman na siya ang nag-donate ng bato sa iyo? Nakita mo ba ang pahintulot para sa operasyon? Basta sinabi niya, naniniwala ka na agad. Tingnan ninyo. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Sigurado akong niloloko niyo ako. Shen Waizu, Pangulong Xiao. Niloloko niyo ako, hindi ba? Pangulong Xiao, hindi namin kayo niloloko. Nasabi ko na ito ng maraming beses. Si Miss Shen ay pasyente ngayon. Napakahina ng kalagayan ng kanyang katawan. Kailangan niyong mag-ingat ng husto. Ganito mo siya pinapahalagahan. Siya ba? Kasama mo ba siya para lokohin ako? Hi. At Cheng, narinig kong dinala mo si Waizu sa ospital para magpagamot. Kayo. Momo. Dumating ka sa tamang oras. Sabi nila, hindi ikaw ang nag-donate ng kidney sa akin 3 taon na ang nakalipas. Si Waizu. Nakakatawa naman. Hindi ba ikaw ang nag-donate ng kidney sa akin noon? At Cheng, natakot mo ako. Ang nag-donate ng kidney sa akin noon, sino ba talaga? Siyempre ako iyon. At Cheng, ano ang nangyari sa'yo? May sinabi ba sa'yo si Waizu? At Cheng, TSS, sigurado akong niloloko ka niya. Nandito lahat ng mga dokumento ng operasyon. Sinabi na ni Dr. Wang, ako ang nag-donate ng kidney. Wala ba siyang isa? Maliwanag ba sa doktor ng OBGYN? Naiintindihan ko na. Siguradong sila ang dalawa. Nagkutsa ba silang dalawa para lokohin ka? Dr. Wang, ganun ba? Tawagin na lang natin si Dr. Wang. Maigi nating suriin. Tingnan natin kung talagang nawalan ka ng isang bato. Bakit? Hindi ba kaya? Magandang araw po. Ang tinatawagan niyo pong user ay pansamantalang hindi makontak. Siya mo. Ang nag-donate ng bato sa akin noon. Ikaw ba talaga? Magsabi ka ng totoo. At Cheng, paumanhin. Nagkamali ako. Ang nag-donate ng bato sa'yo ay hindi talaga ako. Hindi ko dapat ikaw niloko. Paumanhin. Nagkamali ako. Siya mo. Mahal na mahal kita. Nagawa mo akong lokohin. Ano ang tingin mo sa akin? Xiao Cheng, naranasan mo rin ang sakit ng pagyurak sa isang tunay na puso. At Cheng, paumanhin. Hindi talaga kita dapat niloko. Mapapatawad mo ba ako? Dahil sobrang mahal kita. Natatakot akong hindi mo na ako mahal. Kaya ko lang.
Kaya, noong sinabi ni Waizu na ikaw, sinadya mong iwan ako. Totoo rin pala. Hindi. Hindi ganito. Noon, dahil masyado kong hinabol ang sarili kong karera sa ballet, kaya napilitan akong umalis ng bansa. At Cheng, noon ba, hindi ba dahil sa panalo ko sa unang lugar sa kompetisyon ng ballet, kaya mo ako nagustuhan? Sa loob ng 3 taon na ito, araw-araw kitang iniisip. Dahil ba hindi kita nabigyan ng kidney, itatakwil mo na ba ang lahat ng nararamdaman natin? Hindi mo na ba ako mahal? Siya mo. At Cheng, ngayon, kailangan ko bang tanggalin ang kidney ko para ibigay sa'yo? Saka ka lang maniniwala sa akin. Tama na. At Cheng, may pakialam ka pa rin sa akin, di ba? Patawarin mo ako. Ayokong makita ka ngayon. Umalis ka. Maglakad. Hindi ko pwedeng hayaan na lang ito. Tara na. Iniligtas mo ako. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Matagal ko nang sinabi ito sa iyo. Sabi ko bulag at bingi ka. Tinatrato na parang aso. Gising ka na ba? Kung gayon paano matitikman ito? Bilang isang ina, ni hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang anak. Xiao Cheng, Yuan, ikaw ang may gawa nito. Ikaw pala. Ngayon ay nakita mo na rin. Hindi ako maaaring mabuntis dahil sa aking kasalukuyang pisikal na kondisyon. Kahit na ang in vitro fertilization ay imposible. At, lapad, kahit na mabuntis ako, hindi ko makukuha ang mga anak mo. Xiao Cheng, hindi na kita mahal. Break na tayo. Maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Malapit na tayong ikasal. Obligasyon mo na bigyan ako ng mga anak. Xiao Cheng, nababaliw ka na ba? Hindi gumagana ang IVF. Natural na nagal ihi kami. Ipagpatuloy mo ang mga iniksyon. Uminom ng gamot, hanggang sa mabuntis niya ang anak ko. Pangulong Xiao. Xiao Cheng, bitawan mo ako. Ginoo Xiao, bitawan mo ako. Xiao Cheng, bitawan mo ako. Shen Waizu, noon, ginawa mo ang lahat para magkaanak tayo. Ginamit mo ang lahat ng paraan. Ngayon, ganito na lang ako nakikiayon. Ano pa ba ang hindi mo ikinasisiyahan? Ang magkaanak sa taong hindi mo gusto. Gaano ba kahirap iyon? Hindi ba't ikaw ang pinaka nakakaalam? Ikaw, mahal na mahal mo si Siya mo. Bakit hindi na lang siya ang magbigay sa'yo ng anak? Ikaw. Gusto mo bang bumitaw na ako, para maging malaya kayo ng lalaking iyon? Oo, at ano naman? Mga kurtinang lace. Rosas na kristal. Lahat ng ito ay gusto ni Siya mo, hindi ba? Pinagawa mo sa akin mismo. Ang kwarto para sa inyong kasal. Ngayon, nagpapanggap ka pa rin dito na malalim ang pagmamahal. Isang kwarto lang naman ito. Kung ayaw mo, iparenovate mo na lang ulit. Ano ba ang dapat pagawin? Kasal, cake, lahat ng bagay. Lahat ay inayos ayon sa gusto niya. Pati ang wedding gown ay ayon sa sukat niya. Mahal na mahal mo siya. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan? Hayaan mo siyang magkaanak para sa'yo. Mas madali iyon, di ba? Naiinggit ka lang kay Siya mo. May lakas ka pa ng loob na magsalita. Hindi mo ako pinapahalagahan. Ang iniintindi ko ay ang ginawa mo kay Yuan dahil sa kanya. Tama na. Ikaw ang may kasalanan sa nangyari kay Yuan. Pinahiya mo pa ako sa kasal. Isang linggo na lang ang kasal. Kailangan mong dumalo.
Ang mahalaga pala sa'yo ay ang sarili mong reputasyon. Kahit ako, o ang bata, wala kang pakialam. Bukas, ipapapalit ko ang lahat. Dadalhin kita para magpa-reserve ulit ng wedding gown. Pwede na ba ito? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Alam na ni Xiao Cheng na niloloko ko siya. Malalaman din ni Xiao Cheng ang totoo tungkol sa kidney donor. Kapag nalaman nila ang sabuatan natin, gusto mo bang sirain ang karera ko? Imbes na sisihin mo ako, mas mabuti pang isipin mo kung ano ang gagawin mo. Niloko mo ang mga matatandang lalaki sa ibang bansa, para mag-invest sila sa pagbukas ng ballet show mo. Ang dami mong utang. Wala na si Xiao Cheng, ang malaking biyaya mo. Maghanda ka ng makulong. At ang bayad ko, kahit isang sentimo, hindi pwedeng kulang. Tama. Oo, hindi ako pwedeng umupo na lang at maghintay ng kamatayan. Mahal na mahal ako ni Xiao Cheng. Siguradong patatawarin niya ako. Tama. Siya mo. Ako ito. Shen Waizu. Ang damit na ito ay masyadong magarbo. Ang damit na ito ay masyadong konserbatibo. Ang damit na ito ay masyadong lantad. Itong isa, hindi ko gusto. Wala ka pa bang napipili na gusto mo? Wala akong magawa. Lahat ng damit dito. Wala ni isa ang kasing ganda ng ginawa mo para kay Siya Mo. Ang custom-made na damit na iyon. Pwede bang huwag kang masyadong makitid ang isip? Miss Shen, inilipad pa ito mula Paris. Moonlight Galaxy. Isang obra ng isang tanyag na designer na ginawa sa loob ng 3 taon. Ito ay gawa ni Pei. Espesyal itong ginawa para sa'yo. Espesyal na ginawa. Shen Waizu, alam ko na, ang dami mong sinasabi. Pero sa likod ng lahat, palihim ka namang naghahanda para pakasalan ako. Bakit ka nandito? Ako ang nagpatawag sa kanya. Ikaw. Ako ang nagpatawag sa kanya. Ikaw. Ano na naman ang binabalak mo, si Cheng? Talaga bang ayaw mo na akong makita? Si Momo, sa huli, siya ay akin. Matagal na kaming magkaibigan. Magpapakasal ako. Siyempre, iimbitahan ko siya na maging abay ko. Si Cheng, pinatawad na ako ni Waizu. Hindi mo ba ako kayang patawarin? Talaga bang ikaw, pinatawad mo na si Momo? Oo naman. Gumaling na ang katawan ni Momo. Napakagandang bagay nito. Malay mo, baka magkaanak pa siya para sa atin. Ano? Ako ang mag-aanak. Dumating ka sa tamang oras. Kakapagsukat lang namin ni Xiao Cheng ng damit pangkasal. May nakita akong damit pangkasal na bagay sa'yo. Tindero, tindera. Ito. Paano naging siya ito? Oo nga, paano naging siya ito? Paano naging ikaw? Paano naging ikaw? Anong nangyayari? Oo nga, Cheng, nasasaktan mo ako. Nasaan si Shen Waizu? Kitang-kita ko siyang dumating sakay ng bridal car. Maaari bang, ikaw ba ang nagtago sa kanya? Si Shen Waizu ang nagsabi sa akin na pumunta rito. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ako dapat pumunta. Pero, natatakot akong mapulaan ka ulit, kaya... Cheng, pasensya na. Imposible. Hindi ito posible. Kitang-kita ko siya. Cheng, si Shen Waizu, hindi ka talaga niya balak pakasalan. Noong araw ng kasal namin ni Xiao Cheng, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya para sa akin. Ano? Si Shen Waizu ba? Magiging mabait ka ba ng ganito? Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Shen Waizu, nasaan ka, Shen Waizu? Shen Waizu, Cheng.
Si Shen Waizu, hindi talaga siya dumating. Siya ngayon, nasa kabilang bulwagan. Naghahanda ng magpakasal sa ibang lalaki. Hindi ka talaga niya mahal. Ano? Shen Waizu, Cheng. Cheng, tumigil ka. Anong nangyayari? Bakit lahat sila tumakbo? Oo nga, Cheng. Hindi, siguradong nagpapanggap lang si Shen Waizu. Kung hindi, bakit sakto lang? Inilagay ang kasal sa katabing lugar. Cheng, ang lahat ng ito, ay plano lahat ni Shen Waizu. Tingnan mo. Hindi, mahal na mahal niya ako. Mas mahalaga ako sa kanya kaysa sa kahit ano. Paano mangyayari iyon? Magpakasal sa iba, Cheng. Kahit ang mga ito, kaya niyang palitan para maging ikaw at ako. Kung hindi ka babalik sa akin para tapusin ang kasal, gusto mo bang maging katatawanan ulit ng buong Jiangcheng? Cheng. Pumapayag ako. Pumapayag din ako. Miss Shen, inilipad ito mula Paris. Liwanag ng buwan at kalawakan. Gawa ito ng isang tanyag na designer na nagtrabaho dito ng 3 taon. Ito ay kay Pei. Espesyal itong ginawa para sa'yo, Pei. Pei Jing, natanggap mo na ba ang wedding dress? Nagustuhan mo ba? Pei Jing, gusto mo bang magpakasal sa akin? Cheng, gusto mo bang pumasok doon? Para itakwil ka ulit ni Shen Waizu. Sinira niya ang buhay ng anak ko. Agad-agad siyang nagpakasal sa lalaking iyon. Hindi ko siya pwedeng palampasin ng ganito lang. At Cheng, kaya kitang bigyan ng anak. Hindi ako nag-donate ng bato. Napakaganda ng kalusugan ko. Hindi ba ikaw, ang matagal nang gustong magkaanak, kaya kitang bigyan ng anak? Tumakas ang CEO ng pamilya Xiao sa araw ng kasal. Ang fiancé na si Sia Mo. Matapang na bumawi. Ano ang tinitingnan mo? Wala naman. Pei Jing, salamat sa'yo. Pero, paano mo nagawa, sa ganitong kaikling panahon, na maayos ng ganito ang kasal? Ang mga iniutos mo, syempre kailangang gawin ng pinakamaganda. Ang kasal natin ay dapat ganito. 3 taon na ang nakalipas, napag-isipan ko na ito. Salamat sa'yo, Pei Jing. Tinulungan mo akong tuluyang makawala sa baliw na si Xiao Cheng. Hayaan mo na ang 2 traidor na iyon na magdusa. Tinulungan kita ng ganito kalaki. At ang masasabi mo lang ay isang simpleng, salamat. Ano ba ang gusto mo? Sa mundong ito, walang bagay na hindi kayang makuha ng dakilang CEO na si Pei. Ako. Nagbibiro lang ako. Pinakasalan mo na ako. Ano pa ba ang maasam ko? Kung gusto mong makipaghiwalay, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Sisangayon ako sa'yo. Ano? Sa huli, ginawa mo ito dahil sa ating nakaraan. Kaya pumayag kang pakasalan ako. Ginasto ko ito. Waizu, magkababata tayo. Lumaki tayong magkasama. Sa lahat ng mga taon na ito, ang nararamdaman ko, Pei Jing, katatapos ko lang sa isang nabigong relasyon, lalo na ang kalagayan ng katawan ko. Hindi kita kayang pantayan.
Waizu, ang pagmamahal ko sa'yo ay dahil ikaw iyon, at walang kinalaman ng iba. Sabi nila, ang unang hakbang sa pagmamahal ay ang malasakit. Ibig bang sabihin nito na nagsisimula mo na rin akong magustuhan? Tungkol sa pagiging hurado, handa ka na ba? Oh. Sa huli, 3 taon na akong hindi nakatuon sa sayaw. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako. Tingnan mo ito. Waizu, ang talento mo ay hindi kailanman nawala. Palaging bukas ang pintuan ng asosasyon para sa'yo. Oo. Ang guro ko. Paano niya nagawa ito? Ako ngayon, isa rin siyang honorary chairman ng asosasyon. Madalas kang banggitin ng guro mo sa akin. Sabi niya, ikaw ang pinakamagaling niyang estudyante. Salamat. Nakiusap ako sa guro mo, na imbestigahan ang tungkol kay Siamo. Si Siamo, nasa ibang bansa siya. Palagi siyang kumakapit sa mga lalaking may asawa. Pinapapuhunan niya ang mga mayayamang iyon, para magbukas ng mga espesyal na palabas. Pero lahat iyon nalugi, at nag-iwan siya ng napakalaking utang. Sa huli, hinanap siya ng mga asawa ng mga mayayaman. Hindi lang siya nagulo, kundi hindi na rin siya maaaring magkaanak, at pinadeport pa siya. Kaya, hindi na nakaraos si Siamo sa ibang bansa, kaya bumalik siya para hanapin si Xiao Cheng, ang kawawang biktima. K. Kaya pala si Siamo, talaga palang hindi na maaaring magkaanak. Xiao Cheng, sa tingin mo ba ito na ang karma mo? At Cheng, hindi ba noong araw, hindi ba dahil sa ballet competition ko, nananalo ako ng unang gantimpala, kaya mo ako nagustuhan? May isa pa akong bagay na kailangang kong pirmahin. Sige. Kapag natapos na natin ang mga bagay-bagay, aalis na tayo ng bansa. Sige, okay. Kaya maghihintay na lang ako, Mrs. Pei. Ang araw na nagsimula ulit tayo. Momo, anong nangyayari dito? At Cheng, ngayong araw, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Anong hinahanap mo? Bakit ganito ang itsura ng bahay? Ako, hinahanap ko ang singsing. Hindi ko mahanap ang singsing ko. Ang kabayaran na ipinangako ko sa'yo. Naibigay ko na sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Wala pa tayo sa kalagitnaan. Ayaw mo bang sabihin ko sa kanya ang mga kalokohan mo noon kay Xiao Cheng? Bigyan mo pa ako ng 5 milyon. Baliw ka ba? Ang pera na nakuha ko kay Xiao Cheng, naibigay ko na lahat sa'yo. Ako mismo ay lubog pa sa utang. Huwag kang sumobra. Kunin mo na lang ang mga gamit niya at ibenta. Malaki ang negosyo ng pamilya Xiao. Ikaw, bilang si Mrs. Xiao, mag-aalala ka pa ba sa ganitong bagay? At Cheng, aayusin ko ito. Huwag ka nang magalit. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, na hindi mo kailangang gawin ang mga ito? Ang kailangan mo lang ay alagaan ang iyong kalusugan, at magbigay sa akin ng malusog na anak na lalaki. Sige. Bakit hindi mo na naman ininom ang gamot mo ngayon? Bakit hindi mo na naman ininom ang gamot mo ngayon? At Cheng, napakapait talaga ng gamot na ito. Hindi ko kayang inumin ito. Ayaw mo ba akong bigyan ng anak? Iinumin ko na lang. Bakit ang sanggit mo? Ano na naman ang problema mo? At Cheng, talagang hindi ko kayang lunukin ito. Noong una, si Shen Waizu,
Uminom ng gamot hanggang sa damyugo ang kanyang tiyan. Wala siyang sinabi kahit ano. Bakit hindi mo kayang lunukin? Waizu, napakapait ba? Oo, mapait. Pero, kapag naiisip ko na magkakaroon tayo ng anak balang araw, napapawi ang pait at nagiging matamis ang pakiramdam ko. Magkakaroon tayo, sigurado. At Cheng, sa totoo lang, pwede naman tayong hindi na maghirap ng ganito. Kilala ko, si Professor Reinstein mula sa Switzerland. Siya ang pinakamagaling sa buong mundo sa paggamot ng kawalan ng anak, ang pinaka-ekspertong propesor. Ang bayad sa paggamot ay 5 milyon lang. 5 milyon. Basta mabigyan kita ng anak, ang 5 milyong ito ay baliwala lang. Ngayon, kahit isang mangkok ng gamot, hindi mo kayang inumin. Sinasabi mo, ang 5 milyon ay baliwala. Ang Pamilya Pay. Ang tagapagmana ng Pamilya Pay. Hindi ko akalain na pagbalik ko sa bansa ay agad mo akong inanyayahan para sa isang pakikipagtulungan. Ang Pei Corporation ay ang kumpanyang napakayaman na halos kontrolado ang buong Jiangcheng. Kung makipagtulungan si Xiao Cheng sa Pei Corporation, hindi ba't lalo siyang yayaman? Momo, narinig mo na ba? Ang presidente ng International Ballet Association ay inanyayahan ng Pei Corporation na bumalik sa bansa. Presidente, kung makuha ko ang pabor ng presidente, hindi ba't makakabalik ako sa entablado? Anong ginagawa mo sa relo ko? Anong ginagawa mo sa relo ko? At Cheng, nagkamali ka ng akala. Anong maling akala? Gusto ko lang sanang itabi ito para sa'yo. Magpapatuloy na ako sa pagliligpit. At Cheng. Ay nako. At Cheng, ang dami mong hirap. Ngayon, lahat ay ayon sa gusto ko. Pero bakit palagi kong naaalala si Shen Waizu? Nag-donate siya ng isang kidney para sa akin. Paano siya nagpakasal sa ibang lalaki? At Cheng, tutulungan kitang mag-relax. Sabi ko na, ayoko. Huwag mo akong itulak. Humiga ka lang. Ako na ang gagalaw. Magandang araw po. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Ako si Xiao Cheng, ang CEO ng Xiao Group. Naanyayahan akong makipag-usap sa inyong Pangulong Pei para sa isang pakikipagtulungan. Sige, pumasok po kayo. Kasalukuyang nasa isang internasyonal na pagpupulong si Pangulong Pei. Pakiusap, maghintay po muna kayo. Shen Waizu. Anong ginagawa mo rito? Ang bilis mo namang makarating. Nasa kumpanya ako ng asawa ko. May problema ba? Ano? Nasa kumpanya ako ng asawa ko. May problema ba? Ano? Huwag mong sabihin. Ang lalaking ito ba ang tagapagmana ng Pei Group? Imposible. Kakauwi lang ng tagapagmana ng Pei Group sa bansa. Niloloko niya na naman ako. Waizu, napakahalaga ng araw na ito para sa akin. Huwag kang manggulo rito. Kahit anong sabihin ko, hindi ka naniniwala. Mukhang
hindi ka pa rin natututo. Ikaw, tumakas ka sa araw ng kasal mo, at nagpakasal ka sa iba. Hindi pa kita napapanagot, umalis ka rito ngayon din. At Cheng, hindi ba sinabi mo, na kamakailan ay kinansela mo ang maraming pakikipagtulungan sa pamilya Shen? Shen Waizu, siguro wala na rin siyang magawa, kaya napilitan siyang magtrabaho. Kung hindi dahil sa pamilya ko noon, matagal nang nalugi ang pamilya ninyong Xiao. Ngayon, ikaw ay walang puso at walang utang na loob. Gumanti ka pa. Baka naman, ikaw ay makakaranas ng karma. Kung hindi dahil sa pagbibigay mo sa akin ng isang bato. Matagal ko nang pinabagsak ang pamilya nyo, Shen. Habang iniisip ko pa ang ating nakaraan. Huwag kang magulo dito. Umalis ka na. Kaguluhan. Sa tingin ko, kayo ang gumugulo. Naiinggit ka lang. Sa relasyon namin ni Momo. Ano? Wala ka na bang pera? Yung lalaking mukhang inosente. Iniwan ka rin ba niya? Bibigyan kita ng pera. Umalis ka na. At Cheng, kasalanan mo lahat ito. Napakabagsik mo sa pamilya Shen. Si Waizu ay lumaki sa layaw. Hindi niya kayang magtiis ng hirap. Kami naman, talagang dapat tulungan siya. Medyo malamig na ang tsaa na ito. Bakit hindi? Palitan mo ito ng bago. Bibigyan kita ng 10,000. Pinapakuha mo ako ng tsaa para sa'yo. Siya mo. Huwag ka na ring magulo. At Cheng, 2 beses kang pinahiya ni Waizu. Sa kasal, ginawa kang katatawanan. Dapat alam mo na, magkakaroon ng araw na ganito. Mabuti. Ha. Shen Waizu. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ay nako, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ganito ba makipag-usap si Boss Xiao tungkol sa pakikipagtulungan? Nandito pa rin ang lalaking ito, Pei Corporation. Bakit kung sino-sino na lang ang tinatanggap nyo? Nasaan ang mga tao? Kayo sa Pei Corporation. Ganito ba kayo mag-asikaso ng bisita? Shenzhou, dumating ka sa tamang oras. Kami ay mga espesyal na bisita ni Boss Pei. Mga inanyayahang panauhin. Itong 2 empleyado. Naglakas loob pang manakit. Boss Xiao, sa tingin ko, kayo ang naunang nanakit. Mas mabuti pang mag-sorry na kayo agad. Ano ang sinabi mo? Ako ang mag-so-sorry. Shenzhou, sigurado ka ba na ipagtatanggol mo ang 2 trabahador na ito? At lalabanan kami. Kung ganun, tatawag ako ng security. Security. Ayan, mas maayos na. Shen Waizu, pwede. Naipaalis ka ng iba. O kaya, ikaw na mismo ang umalis. Pumili ka na. Sige, tingnan natin. Kapag dumating ang security, tingnan natin kung sino ang paalisin. Magandang araw, Boss Pei. Ano? Magandang araw, Pinuno Pei. Ano ang tawag ninyo sa babaeng kinakalagaan para pampalipas oras na ito? Siya ay wala namang iba kundi si Shen Waizu. Isang babaeng kinakalagaan para pampalipas oras. Paano siya magiging si Pinuno Pei? Ikaw, paano mo nagawang saktan ako? Palaging sinasabi ni asawa ni Mr. Xiao, ang mga bagay na nakakasakit kay Pinuno Pei at sa kanyang asawa. Hindi ba siya nararapat na masaktan? Ikaw. Siya pala talaga si Pinuno Pei. Bakit si Shen Waizu ay laging nakakahanap ng mas maganda? Kapag sinaktan ng aso, dapat tingnan muna ang amo. Huwag kayong masyadong lumampas sa limitasyon. Tama rin naman. Sa huli, hindi namin kayang makipagtalo sa isang cute na tao tulad niya, hindi ba? Ikaw, kayo, ginagamit ninyo ang pangalan ng pakikipagtulungan para lang ako'y insultuhan. Shen Waizu, napakaganda. Ang totoo, handa na sana akong makipag-usap sa inyo tungkol sa pakikipagtulungan. Pero ang plano na ipinakita ninyo ay mas masahol pa sa tambakan ng natira. Gusto ninyong maging internasyonal. Ang inyong Xiao Group ay malayo pa ang mararating. Ganun ba? Ang malakas na dragon ay hindi kayang talunin ang lokal na makapangyarihan. Ang aming Xiao Group ay hindi basta-basta kayang galawin. Seguridad. TSK, ako na mismo ang aalis. Hindi ko pa nakikita ang tagapangulo. Hindi pwedeng umalis. Hindi pwede, Cheng. May malaking tao na darating ngayon. Babalik siya mula sa ibang bansa. Kailangan nating makuha ang kanilang pabor para makipag-ugnayan sa mga mayayamang negosyante sa ibang bansa para makapasok sa pandaigdigang merkado. Totoo ba? Oo.
Pinuno Pei, gusto kong humingi ng paumanhin sa inyo. Narinig ko na ang kumpanya ninyong Pei. May balak na makipagtulungan sa International Ballet Association. Sa kanilang tagapangulo, isa akong ballet dancer. Pwede kitang tulungan. Ikaw. Karapat-dapat ka ba? Ikaw na apelyido ay Pei. Ang ballet ni Momo ay talagang pinakamagaling. Mas mabuti kung maging magalang ka sa kanya. Siya, bakit hindi ko alam? Noong nasa ibang bansa ako, nagdaos ako ng espesyal na ballet performance. Ikaw ay abala pa rin sa pagbubuntis ng anak ni Acheng. Paano mo malalaman ang iyong espesyal na ballet performance? Hindi ba nalugi? Ikaw, noong nasa eskwelahan tayo, inangkin mo ang tagumpay ko. Ngayon na nasa ibang bansa ka na, wala nang tumutulong sa'yo, hindi ba? Ang maskara ko noong sumayaw ako ng ballet, nasa bahay pa rin. Ano ang balak mong gawin? Kung malalaman ni Xiao Cheng na pati ito ay peke, sa tingin mo, mamahalin ka pa rin ba niya? Shen Waizu, sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Momo. Naiinggit ka dahil mas magaling siyang sumayaw kaysa sayo. Nag-aalala ka na sa harap ng tagapangulo. Maaga niya ang atensyon mula sa'yo. Kaya pala nandito kayo ngayon. Para dito. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad kay Momo agad-agad. Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Kaya mo bang tanggapin yun? Nasa teritoryo ng pamilya Pei ka. At gusto mong ang asawa ng pamilya Pei ang humingi ng tawad sa inyo. Fei Jing. Sa tingin ko, ikaw lang ang napapaikot niya ng ganito. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Nag-donate siya ng isang bato para sa akin. Ikaw, isa ka lang sa ginagamit niya, para inisin ako. Alam mong iniligtas ka niya, pero ganito mo pa rin siya tratuhin. Pinapaalala mo sa akin, na may isa pa akong bato sa katawan mo. Ano ang balak mong gawin? Malapit nang dumating ang malaking tao. Kilala mo ba siya? Si Momo ay may mga solo na pagtatanghal sa ibang bansa. Sino bang malaking tao ang hindi niya kilala? Sige, kung ganoon, sabay na tayong makipagkita. Dumating na si Pinuno Pei at ang tagapangulo. Bakit itong matandang babae? Ang mga bagay tungkol sa akin sa ibang bansa, alam na alam niya. Siya pala ang tagapangulo. Momo, anong nangyari sa'yo? Acheng, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Paano kung umuwi na lang muna tayo? Hindi ba sabi mo dadalhin mo ako para makilala ang tagapangulo? Paano ka aalis? Bitawan mo ako. Waizo, ang tagal mong hindi pumunta para makita ako. Pero sobrang namimiss kita. Kaya pumunta na lang ako para hanapin ka. Guro, kasalanan ko po ang lahat. Hindi rin kita masisisi dito. Narinig ko na ang lahat kay Xiao Jing. Hindi rin maganda ang pakiramdam mo. Kumusta ka na ngayon? Mas maayos na ako. Mabuti naman kung ganoon. Bakit parang si Teijing at itong tagapangulo ay napakalapit din? Tagapangulo, ito ang asawa ko, si Siamo. Dapat kilala niyo rin siya. Oo, kilala ko siya. Tagapangulo, Siamo, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta na ang paggaling ng katawan mo? Tagapangulo, maayos na siya, huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, maganda ang napili niyang lalaki. Matagal mo nang dapat inayos ang sarili mo. Ay, noong una, kung hindi mo nilandi ang mga matatandang lalaki, niloko mo sila para makuha ang kanilang mga yaman. Hindi ka sana pinagkaisahan at ginantihan ng mga mayayamang babae. Ang dami mong utang. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo pala alam. Naalala ko na. Narinig ko na ang chismis tungkol sa kanya. Isa siyang maliit na ballet dancer. Nilalandi niya ang mga matatandang lalaki para makakuha ng pera. Pinilit siyang magpalaglag ng mga mayayamang babae. Hindi na siya makakapag-anak kailanman. Ngayon, nagpakasal siya kay Pinuno Xiao. Hindi ba't naloko si Pinuno Xiao? Ginawa siyang tambakan ng natira. Hindi marunong pumili ng tao si Pinuno Xiao. Kaya pala tumakas ang asawa niya sa kasal. Hindi, wala akong ginawa. Sila ang naninira sa akin. Xiao Cheng, wala akong ginawa. Totoo, wala akong ginawa. Pinuno Xiao, hindi na matutuloy ang pakikipagtulungan. Pero, bibigyan kita ng regalo. Naglapaslog ka na naman akong lokohin. Xiao Cheng, pakinggan mo ang paliwanag ko. Huwag mo akong hawakan. Marumi. Akala mo ba mabuti kang tao? Hindi ba't pabago-bago ka rin? Habang magkasama tayo, iniisip mo pa rin si Shen Waizu. Tumahimik ka.
Siya mo, ang galing mo talaga. Xiao Cheng, wala kang kwenta. Tumahimik ka. Umalis ka noon nang walang palem. Ni isang salita ay hindi mo iniwan. Pagbalik mo, nag-alala pa ako kung maayos ang buhay mo sa ibang bansa. Hindi kita kailanman sinisi. Pero ano ang resulta? Nakikipagrelasyon ka sa mga matatandang lalaki. Ako sa ibang bansa. Walang koneksyon. Walang suporta. Kung hindi ko gagawin ito, paano ako mabubuhay? Puro palusot lang yan. Hindi ka naman talaga maaaring magkaanak. Nasa tabi kita. Para lang sa pera ko. Umalis ka. Huwag mo na akong ipakita sa'yo. Umalis ka. Kung wala kang awa, huwag mo akong sisihin kung wala akong konsensya. Hello, ako ito. Mayroon akong lihim na impormasyon tungkol sa negosyo ng pamilya Xiao. Magkano ang kaya mong ibigay? Ano ang balak mo? Sinabi kong umalis ka. Ninakaw mo pa ang lihim na impormasyon ng Xiao Group. Siya mo, may puso ka pa ba? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pinuno Xiao, nahak ang pangunahing database. Ang impormasyon ng mga kliyente at ang pinakamababang presyo ng proyekto ay lahat na ibunyag. Ano? Sino ang may gawa nito? Sino ang may gawa nito? Siya mo, hindi ko maintindihan. Kung ganoon, bakit ka nag-iimpake ng mga gamit mo? Siya mo, sa loob ng 3 taon na ito, minahal mo ba talaga ako? Ikaw ang tanga. Ni hindi mo man lang naisip na protektahan ang lihim na impormasyon ng kumpanya mula sa akin. Talagang bulag ako. Love ako sa isang tulad mo. Oo, bulag ka nga talaga. Ni hindi mo alam kung sino ang taong lihim mong minamahal. Ni hindi mo alam kung sino siya. Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng nakasuot ng maskara, na sumayaw ay si Shen Waizu. Hindi ako iyon. Ano ang sinabi mo? Ang mahal ko ay si Shen Waizu. Hindi ikaw. Tama. Pero kahit alam mo na ngayon, ano ang magagawa mo? Ikinasal na siya sa iba. Sa inyong dalawa. Imposibleng mangyari ang kahit ano. Traidor. Akin ka. Halika rito. Bilisan mo. Waizu, alam ko na ang lahat. Ikaw lang ang minahal ko mula noon. Hindi si Siya mo ang mahal ko. Waizu, alam kong nagkamali ako. Dinala ko ang babaeng ito rito. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa kanya. Waizu, alam kong nagkamali ako. Waizu, tumigil ka na. Papalayasin ko sila. Waizu, hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Waizu, talagang alam kong nagkamali ako. Waizu, pinagbabayad ko na ang babaeng ito. Tingnan mo. Waizu, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako, pwede ba? Ang sakit-sakit na. Waizu, nakikiusap ako sa'yo. Cheng, iligtas mo ako. Masakit ba? Hindi pa sapat. Ang sakit na ito, hindi may kukumpara sa kahit isang ikasampu ng tiniis ni Waizu. Hindi. Ituloy ang pagbugbog. Waizu, iligtas mo ako. Tulungan mo ako. Xiao Cheng, dalhin mo siya at umalis kayo. Huwag na kayong bumalik para guluhin ako. Waizu, niloko ako ng babaeng ito. Ikaw lang ang minahal ko mula noon. Hindi ba't ako rin ang pinakamamahal mo? Pwede ba tayong magsimulang muli? Ikaw ay palaging nagmamahal lamang sa iyong sarili. Waizu, mahal din kita. Ikaw lang ang minahal ko mula simula hanggang wakas. Niloko ako ng babaeng ito. Imbes na mag-usap tungkol sa pagmamahal dito, mas mabuti pang isipin mo ang iyong kumpanya. Ano? Sa hinaharap,
Huwag mo na akong guluhin. Bodyguard. Waizu, bitawan mo ako. Waizu, pakawalan mo ako. Waizu. At Cheng, paano mo nagawang magkaproblema sa Pamilya Pay? Ngayon, halos wala ng mga supplier. Ang nangangahas makipagtrabaho sa atin. Ginawa na namin ng iyong ama ang lahat ng aming makakaya. Mamayang gabi, siguraduhin mong makuha ang suporta ng mga boss na iyon. Ikaw, babae ka. Kung si Waizu ang pinili ko noon, hindi sana bumagsak ang pamilya Xiao sa ganitong kalagayan. Kasalanan mo rin iyan. Xiao Cheng, ano ang balak mong gawin? Hindi ba't magaling kang sumampa sa kama ng mga lalaki? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ayoko. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Boss Xiao, ito ba ang sinasabi mong sinseridad? Hanggat handa kayong pumirma ng kontrata sa akin, ang babaeng ito, bahala na kayo sa kanya. Huwag. Magandang babae. Mabuti. Mabuti. Boss Xiao, pipirma ako kasama ka. Bitawan mo ako. Umalis ka. Xiao Cheng, nakikiusap ako sa'yo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ba gusto mong bumalik si Shen Waizu? Matutulungan kita. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Pwede ba? Siya mo. Nararapat lang ito sa'yo. Baka may boss na handang tanggapin ka ngayong gabi. Bitawan mo ako. Kung mapapaligaya mo ako, baka maari pa kitang suportahan sa labas. Lumayo ka. Babae. Hindi ko na kayo guguluhin. Mag-enjoy kayo. Huwag. Huwag. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang sakit ko. Tulungan mo ako. Huwag. Tulungan mo ang anak ko. Anak, tulungan mo ang anak ko. Waizu, gumising ka. Masamang panaginip. Ajing, napanaginipan ko na naman ang anak ko. Napanaginipan ko na naman ang anak ko. Wala iyon. Nandito ako para sa'yo. Galit pa rin ba siya sa akin? Magaling na ang ginawa mo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alagaan mong mabuti ang iyong katawan. Huwag kang masyadong mag-isip kapag gumaling na ang iyong katawan. Ang bata, pipiliin ka pa rin niyang maging ina. Halika. Matulog ka ng maayos. Gising ka na. Halika na at kumain ng tanghalian. Natulog ba ako ng ganito katagal? Ito ay, tikman mo. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Napakabongga ng paghahanda. May mahalagang okasyon ba ngayon? Bakit? Gusto kitang alagaan. Kailangan pa bang may espesyal na araw? Noon si Xiao Cheng. Pagkatapos kong magdalang tao, saka lang niya ako inalagaan. Halika, tikman mo ang sopas na ito. Ito ang paborito mong sopas. Paano mo nalaman? Ang lahat tungkol sa'yo. Alam ko lahat. Yuan. Paano nagawa iyon ni Xiao Cheng? Si Xiao Cheng na naman. Ngayon, ang pamilya Xiao ay may mga problema sa loob at labas. Pinili pa niyang gawin ito sa ganitong panahon, para kay Yuan ang libing.
Ayaw pa rin niyang bigyan ng kapayapaan ang anak ko. Hindi ito totoong libing. Ginagamit niya ito para maghanap ng mga mamumuhunan, para mailigtas ang pamilya Xiao. Waizu, huwag kang magalit. Ang bagay na ito, hahanap ako ng paraan para maayos ito. Dahil inimbitahan niya ako, gusto kong makita kung anong pakana ang ginagawa niya. Pinagpasensyahan ko siya ng paulit-ulit, pero si Yuan Yuan, ang hangganan ko. Yuan Shui Zhanwei Zhu Waizu. 坏着我。 Dumating ka. Hindi ka naman talaga nagdaos ng libing. Gusto mo lang akong linlangin para lumabas. Waizu, kung hindi ganitong paraan, paano mo pa ako makikitang muli? Ang koneksyon natin ay ang kawawang batang ito na lang. Paano ko magagawang guluhin pa ang kanyang kapayapaan? Hindi ko iniintindi kung niloko mo ako para lumabas. Ano ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, hindi na ako nag-iisa ngayon. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang bungkus ng bulaklak na ito, dapat ay naibigay na sa'yo 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa panggugulo ni Siamo. Noon, nang hindi sinasadya, nakita ko ang paraan ng iyong pagsayaw. Doon ko lang nalaman kung ano ang pakiramdam ng kilig. Waizu. Sa bawat araw matapos kong malaman ang katotohanan, lagi akong nagsisisi. Pwede ba? Nabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang huli ng pagmamahal, mas mababa pa kaysa sa damo. Alam ko, ang singsing ng kasal noon ay nasuot na ni Siamo. Siguradong iniisip mong marumi ito, kaya nagdisenyo ako ng bago. Xiao Cheng, talaga bang iniisip mo ang pagpapalit ng singsing ay mabubura ang nakaraan? Umaasa lang ako, sa harap ng libingan ng bata, na maaari tayong magsimula muli. Maaari tayong magsimula muli. Mahal mo ako ng sobra. Nag-donate ka pa ng isang bato para sa akin. Paano mo nagawang magbago ng damdamin ng ganito kabilis? Huwag kang mag-alala. Mamahalin kita ng buong puso sa hinaharap. Kahit wala tayong anak, ayos lang sa akin. Ako, hindi ko hinahangad. Xiao Cheng, sasabihin ko sa'yo, wala kang karapatang magtayo ng libingan para kay Yuan Yuan. Maghahanap ako ng tao para muling ukitin ang mga letra. Waizu, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo. Bitawan mo. Nakakadiri ka na sa akin ngayon. Waizu. Xiao Zhang, malapit na kaming magsara dito. Kaya mo bang umuwi mag-isa? Kung hindi, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Si Waizu ang susando sa akin. Hello. Hello, kumusta? Nandito ka sa Wang Yu Bar. Lasing na si Xiao Zhang. Pwede ka bang pumunta para sunduin siya? Waizu. Ang sakit ko. Pasensya na. Hindi ko siya kilala. Dati, siya ang sama-sama sa akin. At Cheng, uminom ka na naman ng sobra. Sabi ng doktor, tigilan mo na ang pag-inom. Pero hindi ka nakikinig. Umuwi ka na. Talagang wala na siyang pakialam sa akin.
Xiaozong, Xiaozong, anong nangyari sa'yo? Xiaozong, Xiaozong, anong nangyari sa'yo? Tawagan ng 120. Nandito ako sa Wangyu Bar. May nangyari sa isang tao. Kailangan mo ba ng tulong ko para ayusin ito? Hindi na kailangan. Pinatay ko na ang telepono ko. Sa hinaharap, kung siya ay buhay o patay, wala na akong pakialam. Si Xiao Cheng ay napaka-obsesibo. Sumama sa kanya. Marami kang tiniis, hindi ba? Noon. Ako ang bulag noon. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Ito ay ang mga ito. Lahat ay ako. Ginuhit ko ito noong nasa ibang bansa ako. Sa panahong iyon, tuwing iniisip kita, iniisip ko, ano ang ginagawa mo sa kabilang panig ng dagat? Pagkatapos ay iguhit ito. Para bang hindi tayo kailanman nagkahiwalay. Paumanhin, Beijing. Sa napakaraming taon, hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Hindi pa huli ang lahat para mapansin ito ngayon. Waizu, matagal na kitang hindi napansin. Umaasa ako na bawat araw ng natitirang buhay ko ay makasama kita. Beijing, iniisip ko. Mahal na kita ngayon. Kaya ito ay talagang isang bagay na dapat ipagdiwang. Gusto kong gawin. Itakda ang araw na ito bilang ang araw na inibig ako ni Waizu. Araw ng pag-alala. Mayroon bang ganitong klaseng araw ng pag-alala? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ha? Ikaw, ano na naman ang gusto mong gawin? Naalala ko sinabi mo, na gusto mong mag-donate ng bato sa akin, tama ba? Dumating na ang pagkakataon ngayon, mag-donate ng bato. Anong ibig mong sabihin? Mr. Xiao, matagal ka ng sobra kung uminom. Malubha na ang pagkasira ng iyong mga bato. Hindi na epektibo ang konserbatibong paggamot. Kailangan ng magsagawa ng agarang organ transplant. Kung hindi, naiintindihan ko. Hindi ako magdodonate ng bato. Bakit ko kailangang mag-donate ng bato? Hindi ako pumapayag. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, magpamatch ng organ. Pangalawa, bumalik ka na lang. At ipagpatuloy ang pakikisama sa mga matatandang lalaki. Hindi, ayoko nang bumalik. Kung ganoon, magpamatch ka na. Dalhin siya pababa. Bitawan mo ako. Trabaho, workload. Pumunta na rin si Dr. Wang. Napakahandang tumulong mo kay Siya Mo. Paano mo magagawa ito sa ganitong oras, na hindi mo siya matulungan? Mr. Xiao, may problema rin ang bato ko. Kahit palitan mo, wala rin itong silbi, Mr. Xiao. Sirain na lang ang mga kamay at paa niya. Palayasin siya sa Jiangcheng. Huwag mo na siyang ipakita sa akin, Mr. Xiao. Waizu, may sakit ako. Sabi ng doktor, delikado ang buhay ko. Waizu. Ako lang ba talaga? Para lang mapatawad mo ako. Hank. Mr. Xiao, ang kidney ni Miss Siya Mo. Hindi ito tugma sa inyo. Pero huwag kang mag-alala. Ang ospital namin ay makikipagtulungan para makahanap ng ibang kidney na tugma sa inyo. Xiao Cheng, hindi ito dahil ayaw kitang tulungan, kundi dahil ayaw ng langit. Walang problema. May makikinabang din sa kidney mo. Tawagin ang lahat ng pasyenteng nangangailangan ng kidney. Papuntahin silang lahat. Kapag may tugma sa kanya, agad nating isagawa ang operasyon. Xiao Cheng, hindi ka magkakaroon ng mabuting buhay.
Ang taong katulad mo, dapat lang na mapunta sa impyerno. Bakit ang tagal nang inilabas ang balita, pero ayaw pa rin akong dalawin ni Waizu? Mr. Xiao, baka si Miss Shen. Hindi pa natatanggap ang balita, maghintay ka pa. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan. Umalis ka. Anak, nilalaro mo ang sarili mong buhay. Parang biro lang ito sa'yo. Ma, sabi mo, ganito ba kalaki ang galit sa akin ni Waizu? Gusto niya bang mamatay na lang ako? Bakit? Bakit ayaw niya akong dalawin? Kung noon ay nakipag-ayos ka sa kanya, at maayos na namuhay, huwag kang naniwala kay siya mo na babaeng iyon. Paano ka naging ganito? Sa ganitong kalagayan ngayon? Kasalanan ko lahat ito. Tia, Waizu, si Cheng. Kung hindi siya makikipagtulungan sa paggamot, hindi na siya makakapaghintay sa matagumpay na pagmatch. Sa araw na iyon, Tia, nakikiusap ako sa inyo. Tia, huwag kayong ganyan. Tumayo muna kayo. Waizu, alam kong si Cheng ay nagkasala sa iyo, pero si Tia ay palaging nagustuhan ka. Para sa akin na lang. Pumunta ka at tingnan mo siya, pwede ba? Kung siya ay mawawala, hindi ko na rin kayang mabuhay. Sige, Tia, pinapangako ko sa inyo. Tumayo muna kayo. Ayoko nang uminom ng gamot. Lumabas na kayong lahat. Sa ganitong kalagayan na siya, hindi pa rin nakikipagtulungan sa paggamot. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Oo nga. Kawayan, dumating ka na. Alam ko na, hindi mo kayang makipaghiwalay sa akin. Dumating ako para makita ka. Hindi kasi ako makatiis na tanggihan ang hiling ng tita ko. Kung mayroon kang kahit nakititing na kabanalan sa anak, huwag mo nang guluhin si auntie ng ganyan. Kaya, hindi ka sumama dahil nag-aalala ka sa akin. Why Bamboo? Paano ka naging malupit? Xiao Cheng, naparito ako para makita ka. Mula noon, parehas kami. Waizu, huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Why Bamboo? Hindi ako tumakas. Siya mo. Why Bamboo? Please help me. Xiao Cheng. Gustong kunin ni Xiao Cheng ang aking bato. Nakikiusap ako sa'yo. Mangyaring isama mo ako. Ilabas mo ako. Ang iyong negosyo, wala itong kinalaman sa akin. Kawayan ng Shenwai, kasalanan mo ang lahat ng ito. Pangulong Pei. Ano ang ginawa mo kay Waizu? Pumasok ka ng walang dahilan. Ano bang problema mo? Si Waizu ay nandito na mula noon. Hindi ko na sila makontak. Sabi mo pa hindi ikaw yun. Paano kaya ito? Maayos naman si Waizu nang umalis siya. Nalaman ito ni Pangulong Pei. Nawala ng malay ang ginang at dinala. Ito ay siya mo. Ang maliit na cutie na ito. Ano nga ba ang sinusubukan niyang gawin? Itong baliw. Talagang naglakas loob siyang kidnapin si Waizu. Pumunta agad sa pulis. Makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Ang mas maaga ay mas mabuti. Naalala ko. Alam ko kung saan ito. Pangulong Xiao, masyado kang mahina para pumunta. Huwag mo akong pigilan. Nasa panganib ang Why Bamboo. Bilisan mo, kunin mo na yung kotse. Gumising ka na. Siya mo. Ano ang gagawin mo? Huminahon ka. Kalmado. Sinira mo ako ng ganito. Isang nilalang na hindi mukhang tao o multo. Ano sa tingin mo? Hahayaan na ba kita? Lahat ng pinaghirapan mo. Deserve mo lahat. Ano ang kinalaman nito sa akin? Para saan ka nagpapanggap na napakataas at makapangyarihan? 2 beses. 2 beses akong humingi ng tulong sa iyo. Pumikit ka sa lahat. Masamang babae ka. Gusto mo lang makita si Xiao Cheng. Pinahirapan ako nito. Pangulong Xiao,
Sigurado ka bang nandito si Miss Shen? At Cheng, ano ang dapat kong gawin? Momo, huwag kang matakot. Kami ay maliligtas. Kasalanan mo ang lahat. Kasama mo ang grupong iyon ng mga tao sa mundo ng negosyo. Bukas at lihim na pakikibaka. Bakit mo ako hinihila dito? Momo, sorry. Ituloy mo lang. May darating para iligtas tayo. Xiao Cheng, Momo, nasaan ka? Nandito na kami. Nandito na kami. Xiao Cheng, napakahusay. Ayos ka lang. Bilisan mo. Bilisan mo, bukas ang pinto. Ilalabas na kita. Xiao Cheng, ako. Bilisan mo. Hindi pwedeng magkamali. Siya mo. Kaya ko siya dinala dito. Pangulong Xiao. Maghintay tayo saglit. Nakipag-ugnayan na ako sa pulis. Hindi makapaghintay. Nasa panganib ngayon si Waizu. Pangulong Xiao. Pangulong Pei. Pumasok ang aming CEO na si Xiao. Mag-isip ng solusyon ng mabilis. Maglakad. Why Bamboo? Dapat malapit lang. Huminto. Huwag kang lalapit. Siya mo. Pinalaya mo si Waizu. Ibibigay ko ang gusto mo. Mukhang maganda yan. Nasaan ang pera? Basta bitawan mo si Waizu. Ililipat ko kaagad ang pera sa iyong card. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Siya mo. Akala mo ba talaga kidnap ako? Pagbabantaan kaya siya nito. Ako. Kaya kung ibigay sa iyo ang pera. Basta bitawan mo ako. Itinapangako kung hindi ko ipagpatuloy ang bagay na ito sa iyo. Tumahimik ka. Siya mo. Kahit ako ang pangatlo, mapapailalim ka rin sa mga legal na parusa. Bitawan mo ako. Ipinapangako kung hindi ko ipagpatuloy ang bagay na ito sa iyo. I swear. Kayo talaga. Bibigyan ako ng pera. Bakit hindi mo ako hinuhuli? Bitawan mo ako. Xiao Cheng. Hindi ko sinasadya. May naabala ako. Ano ang gagawin? Hindi ko sinasadya. May naabala ako. Mga tao. Sorry. Sorry. Xiao Cheng. Why Bamboo? Thank goodness ayos ka lang. Xiao Cheng. Kamusta ka? Why Bamboo? Sorry. Akin na lahat. Kaya ka nasaktan ni Siya Mo. Tumigil ka sa pagsasalita. Dadalhin kita sa ospital. Why Bamboo? Pangulong Xiao. Dadalhin kita sa ospital. Napakahusay. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Hindi ako kayang saktan ni Siya Mo. Ngunit nakalayo siya. Ayos lang. Nagpaalam na ako sa pulis. Lumabas silang lahat para hanapin siya. Pagkatapos, hindi na namin gustong magkahiwalay pa. Why Bamboo? Paano naman? Mayroon pa bang ibang bagay na hindi komportable? Beijing, buong gabi kang nagpupuyat sa akin. Binabangungot ka tuloy. Nag-aalala ako. Siya Mo. Nahuli ba sila? Tumatakbo pa rin si Siya Mo. Gayunpaman, ikinulong na ng pulisya ang buong lungsod. Naniniwala akong malapit na siyang mahuli. Bukod sa Xiao Cheng, naligtas siya. Ngunit lumala ang kanyang kalagayan. Gusto mo bang puntahan siya? Xiao Cheng, hindi. Ako at siya, kahit kami ngayon. Mr. Xiao, sa wakas gising ka na. Nandito na ba siya? Oo, dumating si Miss Shen para bisitahin ka. Bumalik, ang sinabi niya. Nag-iwan din ako ng sulat sa'yo. Sa ilalim mismo ng unan. Umalis siya. Isang sulat na lang ang natira. Xiao Cheng, pinagsamang paggamot. Huwag hayaang masayang ang pagsisikap ng lahat.
Nakipag-ugnayan ako kay Beijing. Ilang mga medikal na sentro sa ibang bansa. Gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan kang makahanap ng angkop na donor ng bato. Hindi na kita mahal. Pero ayokong may utang sa'yo. Nasaan siya? Umalis na sila. Ayaw mo akong utangin. Wala na siyang utang sa akin. Kung hindi dahil sa kanya. Ginawa ko na ito 3 taon na ang nakakaraan. Miss Shen dapat. Nakapunta na sila sa ibang bansa kasama si President Pei. Pangulong Xiao. Gusto mo ba ako? Hayaan mo siya. Huwag mo na siyang pakialaman. Tatawag ako ng doktor para palitan ang damit mo. Hindi dapat ito ang ending. Hindi ko inaasahan ito. Kaya itong marangal na Miss Shen ay sobrang nalilito. Malapit na akong makalabas ng pinto. Naalala ko lang hindi pa pala ako nag-apply ng passport. Maliit na pagkakamali lang. Sabihin mong muli sa akin at tingnan kung ano ang mangyayari. Okay. Huwag na nating pag-usapan. Oo nga pala. Ito ay para sa iyo. Ano ito? Ang iyong imbitasyon na maging isang hukom. Handa ka na ba? Tara na. Mabuti. Mangyaring tanggapin ng International Ballet Federation. Punong hukom. MS, Shen Waizu. Paggawad ng mga premyo sa mga gold medalists. Patuloy na lumiwanag. Ano ang iyong mga plano sa karera sa hinaharap? Ano mang bagong inaasahan? Lagi akong tatayo. Sa entablado mahal ko. Ngunit, next time judge na ako. Maaaring may ilang kabataang manunood na magkasamang nanunood. Oo, ang aming pamilya. Bagong buhay ang isisilang. Y Bamboo. Ang Y Bamboo ay mayroon. Nahanap ko na ang kaligayahan ko. Dapat hayaan mo na rin. Binatukan niya ako. Siya siguro ang nagmana. Ang talento mo sa ballet. Kapag sumasayaw siya mula ngayon, siguradong pareho sa iyo. Ito rin ay kahawig ng isang maliit na sisna. Siya lang ang gusto ko. Kaligayahan. Kaligtasan. Ito ay tiyak.